This morning, we are still on the second Sunday sa ato ang theme for the month of October and November, ang atong missions month, which is bound by vision, driven by mission. Kita tanan, gihatagan ta og tahas sa Ginoo na atay mission nga tumanon for us to fulfill the will or the plan of God. Naay isa ka atheist nga nistorya siya sa iyang Christian nga friend. Ana siya nga dili kumutuo nga maayo ang inyong Ginoo. I don't believe that your God is good. Kaya ang iyang pangutana, how can your God be good if He sends people to hell? Nganong makaingon man mo nga maayo ang inyong Ginoo kung iyang ginapadala ang mga tao, ang mga makasasala, padulong sa impyerno? If He is loving, anong dili man niya, wa man siya buhaton, ana. No? But God is not sending people to hell. In the first place, kita tanan, dito na tapadulong. The moment that we have been born diri sa kalibutan, we have inherited kaning gipasa sa ato ang guilt, sala sa ato ang kanang pinakauna nga amahan ug inahan, and we have been slaves to sin. Bata pa lang ta, wala yung nagtudlo sa ato ang maghimog sala, pero nakatuon na ta. That is ingrained in us. Inborn na sa ato . And so all of us are padulong sa impyerno. And so on the contrary, the truth is, God is on a mission to seek the lost. Dili siya ang nagapadala sa ato sa impyerno, but instead, ang kabaliktaran ang kamatuoran. He is seeking the lost. Kita sa una mo ni atong estado. We were once lost in our sins, in our way of life. Pero tungod kay nakadungog ta sa gospel sa maayong balita, na-realize nato ang dakong gugma sa Ginoo para sa ato, and so we have been saved as we put our faith in the grace of God. And nahuman na ni God ang pinaka-importante na part niya sa iyahang mission. And that is to send His one and only Son to pay for the penalty of our sins so that we can have salvation. Gihimo na sa Ginoo. So ang Ginoo, nangita nagpamaagi para kita, dili ta magpabilin nga lost, pero mahawa ta sa atong destination padulong sa impyerno. And that now, we can be part of the family of God. Pero naay apan ani. But if the church does not have, ang pinaka-ironic nga nahitabo is that it was the church leaders ang pinaka-nag-reject sa mission ni Jesus. In our passage this morning in Luke chapter 15, if namoy mga Bibles diha sa inyuhang mga cellphone or naa diha sa inyo, dala ninyo, let's open it in Luke chapter 15. And in verses 1 to 2, katong medyo ilado na si Jesus, daghan ng mga tao ang nagagather around Him. And many of these were kaning mga tao, tax collectors and sinners. These were people nga ginatanaw sa society, especially kaning mga relihiyoso nga mga tao, as kaning bang mga pinakababa sa pinakababa. Kaya nga naman, they were sinners. Wala sila nagasunod sa kung unsa ang ginaingon sa Ginoo. But when they heard of Jesus, na si Jesus nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo, nagasangyaw og maayong balita, unsa ilang gihimo kaning mga religious leaders? They judge Jesus nga nganong nag-uban-uban man na siya sa mga makasasala kung tinuod nga anak siya sa Ginoo, kung tinuod nga kanang nagasunod siya sa Diyos Amahan. Why is He with sinners? They immediately judge Jesus for being with them. And mga igsuon, we can fall in the same trap parehas aning mga religious leaders. That's why, in the following verses, nga itong pagaisgutan, si Jesus naghatag siya og tulo ka parables, tulo ka story, nga nagpakita sa mga religious leaders and to all of the people nga nagasunod sa iyaha, that God desires for all people to be saved. Wala naga-desire ang Ginoo nga ang mga buutan lang ang mga luwas. Pero sa tanang tao,
nga makadawat og kaliwasan. This morning, let us be reminded how God is on the mission of seeking the lost and how we should be or how we should have the same passion, the same mindset, the same attitude towards the lost. Now, adunay tulo ka story, no? Nga gipakita or nga gistorya si Jesus diri. And we can call this the parables of the lost. Tulo ka mga butang nga nangawala. And una na is the lost sheep, the lost coin, and the lost son. And kaning tulo ka parables, though lahi-lahi ni sila og story, pero nani sila tulo pod ka similarities. Tulo ka kanabang pareha sila og theme nga ginasunod. Naay nawala, naay nangita, and ikatulo, naay pag-rejoice, pag-celebrate the moment nga nakita ang nawala. So naay nawala, naay nangita, and then naay rejoicing when the lost was found. But nganong tulo man jud ka parable ang gistorya ni Jesus? Kung same raman day sila og theme, no? It is because each story has a different emphasis. And mao na atong pagatun-an karon. So the question for us this morning is, what should be our attitude when it comes to the lost? When it comes to dealing with the people nga gihatag sa ato nga mission sa Ginoo. And ang una ana nga makita nato sa story sa the lost sheep is there must be rejoicing in repentance. Sa mga katawhan sa Ginoo, when we see a person being saved, dili gyud nato mapugnan nga naay rejoicing sa atong kasing-kasing. In all three stories, rejoicing was always the ending. Kung basahon nimo ang tulo ka story, ang ending gyud niya is naagay celebration. Especially when the lost was found. In the story of the lost son, syempre kinsa may ginikanan ang dili malipay nga ang isa nimo ka anak nga nagbugoy-bugoy, nasaag sa iyang pagsunod sa Ginoo or nasaag sa iyang kinabuhi, nibalik na ulian. And he kanabang nagrepent siya sa iyang mga naginulsol siya sa iyang sala. Nya nibalik siya sa iyang amahan. Siguro kung ikaw ang ginikanan, parehas bug ka aning father sa the prodigal or the lost son nga magpatumba pud siguro kag baka or unsa man yung patumba dira kanang lechon manok para to celebrate, to rejoice sa pagbalik sa imong anak. When the woman sa story sa lost coin found her one piece of silver coin, unsa iyang gihimo? Iyang gitawag ang iyang mga kaila, iyang friends, mga amiga, nakita na nako akong one piece of silver coin nga nawala sa napulo ka piece of silver coin. Kita man siguro, di ba ta malipay kung makakita tag kwarta? Kung makita na to kwarta, especially ka na ganing suguon ta nga manglaba, unya natay makita nga kwarta nya dili pa gyud ato ang pantalon, malipay gyud ka, may na lang ako nang laba kay ako ana ning 20 diri, no? So matingala siguro ta nganong one piece of silver coin kanang mura gamay man kay siya, no? Nganong nag-rejoice gyud siya. Pero ang one piece of silver coin sa ila dati is isa na kaadlaw nga trabaho nga sweldo. So pila may minimum na to karon dire? 500, 600. So ingana ang nawala. So kinsa bay dili mabalaka nga nawala and kinsa dili malipay nga makakita kag or makita ni mong 500 nga nawala. And here in the story of the lost sheep, syempre kung ikaw ang isa ka tag-iya ka o kanang farm, lain pod sa paminaw nga naay mawala sa imuhang mga ginaalagaan. Syempre income na nimo kung mabaligya nimo or kung kani nga sheep nga makaproduce siya wool, no, naay kanang mobalik gihapon sa imuha. Now notice that in all these three parables, Jesus emphasized rejoicing as the main lesson of the stories. Nga ang pinaka buod gyud ani nga mga stories is dapat gyud naay paglipay when the lost is found. So if the lost would repent and turn to God, it should be a reason to tell others and celebrate. Di ba ang first two lesson sa tulo, hindi tawag sila, wala nila napugnan ang ilang kaugalingon, giingnan nila ilang silingan, giingnan nila ilang kauban sa balay, nga nakita na nako ang among gipangita. And so that was the reason for their rejoicing. Now others question, ngano daw gibiyaan kani nga shepherd ang 99
para lang mangita og isa. Mura daw illogical huna-una no. Biyaan nimo ang 99, mangita lang ka og isa. Mura bag kung ibutang nato siya sa status ni Jesus, gibiyaan niya ang simbahan para lang mangita atong mga makasasala. So, unsa na lang ta? Mura bag wala na minimo gipalangga, Lord, nga gibiyaan man nimo. So, ingana ang thinking sa uban. But here, ang emphasis ni Jesus diri is, it's not the leaving of the 99. But ang emphasis ni Jesus diri is, how important ang salvation is, even of just one soul. Isa lang, maski na isa lang nakakalag, importante kay na sa Ginoo. How much more ang kadaghanan? Kaning 99 diri represents those who think of themselves as religious or kanabang righteous nga mga tao. And sila ang ginamention diri Jesus is the kaning mga religious people, no? These people nga deep inside kabalo sila nga nagpakaarong ingnon ra day sila kay nga naman nagjudge naman gani sila kang Jesus dayon just for being around sinners. So mas gustuhon pa di ay sa Ginoo to seek the lost kaysa sa hatagan og importansya ang mga self-righteous na wala gahimo sa plano sa Ginoo. So bantayan nato na. The Lord is prioritizing. Mas gusto pa niya i-prioritize ang mga nanginahanglan nga nangasaag kaysa sa mga self-righteous nga mga tao. Nganong ingani man lang, nganong dapat hinumduman nato ni? Because remember this, a saved person, someone who truly appreciates, understands his salvation, his or her salvation, kung unsa ka gracious ang Ginoo sa iyaha, will always rejoice in the repentance and salvation of others. Ang tinuod nga kanagan nakasinati sa kaluwasan, malipay kung naa siya makita nga maluwas pud. Therefore, he or she will also seek other people, the lost people. Kaya nga naman, mo man na ang iyahang na-experience. In the past, sa akong pagka-practical, nga ni magug ko nga pagkatao, usahay nakahuna-huna ko in the past nga nganong daghan man kaayo taog funds nga ginabutang sa missions, sa outreach, sa church planting, nga daghan man kay tag panginahanglan diri sa sulod sa church. Daghan tag need sa instruments, sa atong mga equipment, pag-upgrade diri sa siguro sa atong simbahan. Nganong ang atong mga church leaders makatawag man gyud og dako nga portion sa atong offering, sa atong tithes, sa atong missions, padulong sa missions. And then I realized, we give this emphasis so much on missions because it gives joy in the hearts of our leaders. Nagapakita ni sa kasing-kasing sa ato ang CMT, sa ato mga pastors, and even sa inyo mga members. The reason you give for missions is because I believe nga ganahan mo makakita nga naay maluwas diha padulong sa Ginoo. And this is the heart of a true Christian. Why? Because this is the heart of God. Seeing the lost saved. Pero dili ni siya excuse nga moingon ta nga ana na ni isa nga naluwas, okay na ta. No? 'Di ba? Ingon man diri nga pag naisa maluwas, the heavens rejoice. Dili ni siya excuse nga mag-rejoice lang ta sa isa lang, no? But think kung unsa kadako nga celebration didto sa langit when many come to know the Lord and many are saved. And that's why there is a church, we give emphasis on missions. Why? Because the heart of the leaders, the heart of our pastors, and even I believe your heart is gusto ta makakita. We want to rejoice knowing nga naay maluwas diha padulong sa Ginoo. Ikaduha, and from the story of the lost coin, kinahanglan nato hinumduman that there is sacrifice in seeking. Now, in all three parables, makita nato nga ang mga nangawala kay gipangita. Okay? The shepherd left the 99 to seek for the one nga ni boycott sa ilaha, nasaag. The father, wala niya gipangita ang iyang anak. Nganuman? Tungod ba kay dautan siya nga amahan? No. Because in the first place,
it was the decision of his son nga mubiya sa ilang balay. So unsa man, he respected, he honored the decision sa iyang anak. Maski nakabalo tong amahan nga, wa ra gyud toy padulngan ang iyang anak, gipasagdaan niya kay decision to sa iyang anak. Pero notice that in the story of the lost son, kinsa may una nakakita sa kangkinsa? It was the father. Meaning, every day, every night, the father was waiting for his son. Nagpaabot siya dito, wala niya gipangita, pero nagsigi siya tanaw, kanus-a mo balik ang iyang anak. No, nagtuo siya nga one day ma-realize lang sa iyang anak nga kinahanglan ko mobalik sa among panimalay. So mo nang the moment nga nakita sa iyang papa ang iyang anak, wala pa kakita ang iyang anak sa iya, nidaga na iyang amahan ug iyang gi-embrace, iyang gihalokan ng iyang anak. Now in the story of the lost coin or in the parable of the lost coin, makita nimo diri ang emphasis kani nga story, which is ang pagpangita sa babae sa coin. Unsay ang gibuhat? In order to find that one single coin, iyang gibuhat, iyang gipasiga ang iyang lampara. During their time, wala pa kayo'y kanang bintana ang ilang mga balay. So can you just imagine kung gabi ini nahitabo, ngit-ngit jud kaayo. So kinahanglan niya gipasiga ang iyang lampara. She swept all through the house, meaning wa siya nanilhig lang ha. Kana bang giagian gyud niya ang tibuok balay. And then and to look carefully para lang makita until nga makita niya ang katusya nga coin. Notice sa story, tama gyud ang illustration nga gigamit ni Jesus. Kinsay ang gigamit nga illustration diri nga tao? Babae, woman. Kay ngano man, kung kita man pag naa ganitay pangitaon sa balay karon sa atong magic word, maasa ako ang, di ba? Musinggit ay tag mama. Kay si mama may nakabalo kung asa ang tanan nakabutang kung asa. So to seek the lost or to seek is to make effort. We have to realize nga kung naa ganitay pangitaon, naagyoy effort nga kinahanglan may tabo. Okay? Kay kung naara na dira, dili na ta mag-effort. Kung naara na nga butang, nganong isik pa man nato, na dira, di ba? So it is to make effort. And especially if kalag sa isa ka tawo ang atong ginasik na maluwas, dili lang effort ang kinahanglan but sacrifices. That's why it took the ultimate sacrifice of the life of Jesus just to give us the opportunity to be saved. Mapasaylo ang atong mga sala. The reality is that there are many people who are lost in our time now. Daghan yun kaayong mga tao ang nasaag sa atong kalibutan karon. Some people, kabalo sila nga nasaag sila. And so they are seeking for purpose. Nangita sila sa unsa man gyud kamatuoran, unsay meaning sa kinabuhi. What's the meaning of life? What's the purpose of my life? So they are seeking that. But others, wala sila kabalo nga nasaag sila. Kaya nga naman, they don't know nga ang kaniday ilang ginasunod. Like for example, kwarta. For example, kanang kasikatan diri sa kalibutan. Or maybe ang ilang bisyo, ang ilang career, ang ilang pag-eskwela, gihimo na nilang purpose sa ilang kinabuhi, which is kabalota nga dili gyud na ang kamatuoran. These are the people, both these kinds of people are the people that the Father is seeking para pakitaan sa iyang gugma, sa iyang grasya o sa bag-o nga kinabuhi. Ang pangutana is, if we are not faithfully seeking them as the hands and the feet of the body of Jesus, kung kita ang kamot, kita ang baba, kita ang tiil, and we are not faithfully seeking the lost, then ang pangutana is, how will they know? Paunsa sila makabalo? If walay mo storya sa ila, if walay mo adto sa ila, if walay mo ingon sa ilaha. Kung kita nga mga Christians, magpakahayahay lang ta diri every Sunday, diri lang ta sa church, sa sulod sa simbahan, enjoying the blessings of God. Unsay tawag sa ato ingon pa sa atong speaker last Sunday? We are selfish. Kanang musugot ta nga moadto ta sa langit nga kita-kita lang, we have become selfish Christians. Many times to seek would mean nga muhatag ta sa atong time.
Imbes nga magpahuway ta sa Sunday afternoon, adto ta sa atong balay, lami kay matulog, to sacrifice or to seek the lost sometimes means moadto ta, muuban ta sa tracts distribution sa DRMC. Mag-appeal ta sa training on how to share the gospel. Sometimes it would mean nga imbes nga pampalit og bag-o nga sapatos, pagkaon og lami nga pagkaon ang atong kwarta, muhatag ta sa missions, muhatag ta sa atong church planting. Sometimes it would mean, sacrifice would mean, na atubangon nato ang atong fears just to share the gospel. Maulaw ta, mahadlok ta, dili ta kabaloon sa atong ingon, pero naay opportunity, naay nahadlok sa earthquake, and kanang anxious kay siya. And so natay opportunity to share the gospel. Maski na nahadlok ta, sacrifice means to share the gospel even in our fear. To seek the lost is to sacrifice, to make an effort. But this sacrifice, nakakita ang Ginoo ani. And He will use every bit of this sacrifice. Maski na wala na siya resulta karon, pero mura na siya kanang simento nga bricks ba nga hinay-hinay nga the more effort that we put into it, someday, sooner or later, matukod ra gyud na sa kasing-kasing sa atong mga ginasyaran. And bag-uhon na sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. So it means sacrifice on our part. Pero ayaw kasayang anang sacrifice because the Lord sees that. Lastly, sa ikatulong nga story, in the story of the lost son, we must have an attitude of acceptance, an accepting attitude. Now, pag-abot sa third parable, we see a major difference. Ganiha, ingon ko, parehas na sila og story. Naay nawala, naay nangita, and then naay rejoicing. It gives the same lesson from the first two. However, makita na to dire nga gipakita sa first two ang divine side of grace. Unsa ang divine side of grace? The Father seeks the lost, and then there is rejoicing. No? Ang amahan, nihimo siya sa iyang part to seek the lost. Pero in the third story, there is a story of the lost son, makita nato ang human side of grace. Which is, unsa man ang human side of grace? Paunsa lahi ang kasing-kasing, naga-change ang kasing-kasing sa katao, and he begins to turn to God. Kanabang hinay-hinay niya na-realize nga gigugma siya sa Ginoo, and gusto na niya nga mo adto or mo ila diha sa Ginoo. Makita nato sa kinabuhi sa younger son that after nga giwaldas niya tanan, kanabang gisayang niya tanan yang kwarta, na-realize niya nga mas maayo pa man dito sa panimalay sa akong amahan. No? Dili ni siya nga nasaag nga nawala na misplace sa iyang papa. But he is considered as lost because kanang gisunod niyang kaugalingon niya nga gusto. And ang ending is wala siya nalipay, wala siya katagbawan sa iyang na-experience. So he decided nga mubalik diha sa Ginoo. And kabalo mo, we may not realize it. Dili man nato makita when we look at the people around us. Pero this is happening right now. I believe the Lord is slowly speaking to the hearts of the people, especially kani atong kahimtang karon. Isa ni sa pamaagi sa Ginoo na makigstorya sa mga tao sa atong palibot, especially sa wala pa nakaila diha sa Ginoo. Unlike the coin and the sheep, many of the lost people are realizing na nanginahanglan sila og Ginoo nga magluwas sa ila. Hinahinay nga ginabag-o sa Ginoo ang ilang kasing-kasing para moduol sila diha kaniya. But here's the problem, which is gimension na nato ganiya in the first place. Instead, sa story na mahimo tang accepting, maglipay ta, sama-samahan, the moment nga nibalik ang iyang anak, sometimes, kita pa nga mga Christians, we can be like the older brother. So may gihimo sa older brother. The moment nga nadunggan niya nga nagpapiesta ang iyang papa, tungod kay nibalik ang iyang igsuon nga nakasala, giwaldas ang iyang kwarta, nibalik sa ilaha. Unsa iyang gibati?
nagdumot siya. Naglain ang iyang kasing-kasing towards his father, towards his younger brother. Gingnan pa niya ang iyang amahan nga, na ako diri, nag-alagad ko nimo, wala ti ka gibiyaan. Sa may gihimo niya, murag nang buy-buy pa siya. Gilista pa niya ang iyang mga gibuhat. And yet, wala man jud ka nakapa kanang celebrate sa ako. The older brother represented kaning mga religious people nga nag-judge kang Jesus. Nga the moment nga nakita nila si Jesus nga naghatag og panahon sa mga nanginahanglan, tinuod nga nanginahanglan og kaluwasan, they judge him and these people. Mao nang nagreklamo sila the moment nga nakita nila si Jesus with the sinners. Because para sa ilaha, dapat ang attention sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, naalang didto sa mga tao nga gahimo og tama. But is that the right kind of mindset? Is the grace of God only for good people? Ang pangutana, naabay good people. Ingon, di ba sa Bible? There is no one righteous, not even one. Kita tanan deserving kita. No matter pila pa na ka libo ang atong ihatag sa mga charities sa atong palibot, ihatag na atong lawas para sa mga nanginahanglan. Pero deep inside, kung kita-kita lang, kung wala ang kaluwasan sa Ginoo, we are not good. Only Jesus is good. So when we accept the goodness of Jesus sa atong kinabuhi, dira na to ma-experience ang kaayo sa Ginoo. These self-righteous people think na ang importante is gasunod lang sila sa panggawas without realizing walay tinuod nga kabag-uhan sa ilang kasing-kasing. Nga naman, kung balikan na to ganiha, ang point number 1 na to, kung tinuod yun ng luwas ni sila, magkalipay sila knowing that these sinners are kanang maluwas the moment nga naa si Jesus sa ila. Let us be careful, brothers and sisters in the Lord, that we do not fall in the same kind of attitude. Namulain ang atong tan-aw sa mga bag-o na gasunod diha sa Ginoo just because they are not like us nga dugay na diri sa simbahan. Moingon siguro ta nga nganong ingana pa man siya magsanina. Nganong ingana pa man niyang batasan. Nganong ingana pa man nga sige pa man gihapon siya og kasala. We have to remember, especially kaning mga bag-o pa lang sa ilahang pagtuo. We have to remember that these are baby Christians. Bag-o pa lang, they are taking baby steps. Mo-struggle na sila, maghinumdom na sila always sa ilang kinabuhi sa una. Mo nang pamaagi sa kaaway nga ipabalik sila. And so they will commit sin from time to time. And so instead of being like these religious people nga mag-judge ta sa ila, Jesus is calling us to be like the father in the story. To be patient with them. And instead, kita ang mahimong guidance sa ila. Kita nga mga mature Christians ang mugiya sa ila. Ang pag-accept nato sa ilaha, it doesn't mean that we are tolerating ang ilang mga sala. But it means that we are willing to journey with them. To the point nga sila na mismo, kana bang ma-reach na nilang maturity nga sila na mismo, moingon silang sarili nga, dili na kumuhimo ani nga sala. Dili na kumutubay ani nga temptation. Dili kita ang mudiktaan na sa ilaha. Kita lang ang mo-guide, mutabang sa ilaha. Musabot sa ila, mahimong patient sa ila until they reach that maturity. Hinumduman na to ni, mga igsoon, dire sa church. If we will not have an accepting attitude, sama sa amahan diri sa story, the lost will never find a home here in Tagsi. Kung mahimo tang judgmental, sama sa older brother, magsigitag bagulbol nga, ngano ang atensyon naman sa mga bag-o, dili gyud na sila magpabilin diri sa church. We must be careful sa atong attitude when it comes to dealing with the lost. Ang challenge sa ato ang tanan is, just like the Father, we need to develop kaning rejoicing, seeking, and accepting heart para sa mga kahigalaan nato who are still lost in their life diri sa kalibutan. It doesn't mean nga musabay ta sa ilang ginabuhat,
para accepting ta. It doesn't also mean nga diri lang ta magsige lang tag-ampo para sa ilaha. But it means going beyond, di ba kato akong ang sermon nato last month, going beyond this church, going to where they are, seeking them, accepting them for who they are. Kay mao man na ang status sa ilang kinabuhi, but at the same time tabangan nato sila nga makaila sa Ginoo. And then rejoicing with them every milestone sa ilang Christian life, i-rejoice nato na kay nga naman these are people nga nagapaduol diha sa Ginoo. And as we end, I want us to reflect on God's message in light of the recent nga mapanghitabo sa atoang kahimtang karon. Sugod last Friday, we have been reminded, as what I've mentioned earlier, that wala jud sa atong kamot ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi. No matter how we plan, how we try to achieve our goals, isa lang ka panghitabo, pwede mawala ang tanan. That's the reality of life. That's the uncertainty of living in this world. These are kaning mga earthquakes, mga gera. These are manifestations of kanang gagmay nga mga patikim sa pwede mahitabo in the future when Jesus Christ comes back. Dili ni panghadlok sa ato nga mobalik na si Jesus ugma, wala ko gaingon ana. But Jesus is coming soon. And tanan ni are signs of His near nga pagbalik. No? If you look at Matthew 24, giingon na mismo ni Jesus, si Jesus mismo ingon, there will be wars, rumors of wars, earthquakes, before the coming of the Son. Pagbalik sa ato ang manluluwas. Again, wala ni namo ginaingon para mahadlok ta, but this we say to you para mahimo tang prepared. And we want you to assure yourself of your salvation. Mao gyud ang pinaka-importante. Siguraduhon gyud nato nga ang atong pagtuo naa lang gyud diha sa Ginoo. Wala sa atong kaugalingon, wala sa atong binuhatan, wala sa ubang tao, wala diri sa church, but naa lang gyud diha sa Ginoo. Mao lang gyud ang atong assurance that if our faith is in Jesus, no matter what happens here on earth, we will be with Him for eternity. But kani nga pagtuo, dili lang dapat ni kutob sa ato. This grace that we have experienced, dili lang dapat ni kutob sa ato. We have been praying sa Ginoo nga, Lord, do something para ma-realize sa akong mga higala, para ma-realize sa akong mga classmates, sa akong katrabaho nga, ikaw lang yun ang tinuod nga Ginoo. And I believe, isa ni sa mga pamaagi sa Ginoo to cause people to go back to Him. Kaning mga paglinog. Kabalo mo sa mga video nga atong matanawan, di ba, always good, nga malitok nila. Pag maglinog, dira gyud makalitok ang mga tao og Ginoo. Because we believe nga kung wala gyud ang Ginoo, dili gyud nato hawak ang atong kinabuhi. So, may this serve as an opportunity. Maybe kanina ang opportunity nga gihatag sa Ginoo sa ato to share the gospel, especially to our loved ones. Maybe nag-hesitate ka for a long time, pero gamitan ning opportunity. How? Use this an opportunity nga kamustahon nimo sila, especially kanang mga lagyo, kamusta ilang gibati sa mga paglinog, and then share nga ang comfort nato na alang gyud diha sa Ginoo. And then slowly share the gospel of Jesus. Ayaw sayanga, ayaw itugot nga naapay mahitabo before ta mo share sa gospel. Because maybe it will be already too late. Kana imong loved ones, imong bana, nga wala pa nakaila sa Ginoo, imong mga anak, imong silingan, imong mga best friend, dili ba ka malipay nga makita sila kauban nimo dito sa langit? But there will be rejoicing when we are naa sa presensya na sa Ginoo. So dili nato sayangon ang opportunity for us to share the gospel to them. I hope mao ni ang atong tinguhaon for the next couple of days. Atong iampo sa Ginoo. Think about a loved one right now. Na Lord, gusto gyud nako ni kanigid siya nga tawo gusto nako ma-sharean. Hatagi ko og opportunity nga maka-share sa iya this week. And then lastly, for our reflection, hatagan na to, pipila lang ka mga minuto.
I want us to reflect on these two questions and then i-share po dato sa atong katapat. I want us to think, unsa ang mga rason ngano mang dili nato mahimong priority as Christians ang pag-seek sa lost? Why is it that murag walay sense of urgency ang mga Christians when it comes to seeking the lost? Murag hayahay ra kay ta, no? Na walay sense of urgency sa ato. Unsay mga possible reasons? And ikaduha, personal ni. Unsa ang changes na dapat nako buhaton sa akong kinabuhi para mas mahimo kong rejoicing, seeking, and accepting, especially sa mga higala nako nga wala pa nakaila diha sa Ginoo. So think about this and then for 5 to 10 minutes or 5 to 8 minutes, share it sa imong katapad. Ato ba nga imong katapad? Yan, face your partner, face ang imong seatmate. And I want you to share ang imong reflection on these questions. Pwede na tayo magsugod.
I know dagan patawag ika-share, no? But let's entrust ang kani atong mga gipang share diha sa Ginoo, no? We can continue it after atong service. But right now, let's bow down our heads and especially atong iampo ang atong gi-share sa second question. Whatever it is nga mga changes nga dapat nato buhaton sa atong kinabuhi, let's ask for the help of God. Tabangan ta niya nga mas mahimong accepting, seeking, and rejoicing, especially sa atong mga kaubanan nga wala pa nakaila diya sa iya. Let's come to the Lord in prayer. Lord, amazing is your grace sa among kinabuhi. For the past few days, Lord, we have experienced ang imong blessing, ang imong protection sa among kinabuhi, O God. We thank you, Lord, because we believe that you have covered us with your precious blood, O God. We thank you, Lord, that we can continue to put our hope, our trust diya sa imo. Dili mi kinahanglan mahadlok, dili mi kinahanglan ma-anxious, because we have a God who is taking care of us. Even, Lord, sa mga panghitabo sa among kinabuhi. Salamat indeed, O God. It is truly a blessing to be your child, experiencing all of these blessings nga na-experience na mo karon, O God. But Lord, you do not want us nga magpabilin diri. Dili nimo gusto, Lord, nga kami lang ang makadawat ani nga blessing. But you want us to share this to the people around us, especially to the people who are lost in their self-righteousness, people who are lost in their pride, sa ilang pagpakasala, O God. They are the people around us. Maybe they are our family members, our loved ones, our friends, classmates. Lord, it is your desire na pinaagi sa amoa, makaila sila diha kanimo, O God. So Lord, we ask for forgiveness for many times we have been like the older brother, O God, nga wala mi nahimo accepting, Lord, sa mga tao who are seeking you. We ask for forgiveness, Lord, for times, Lord, nga gisayangan ang mga opportunity nga imong gihatag sa amoa to extend your love to them. But right now, Lord, we commit to you that we desire to be sama kanimo, O God, we seeking kani among mahigala who are lost. Give us the opportunity, O God, especially sa among loved ones, O Lord. Mga kanang immediate family, O God, namo. We pray, Lord, that this kaning mga panghitabo namo will be a wake-up call sa ilaha. And at the same time, it will also be a wake-up call para pud sa amo, O God, to be urgent sa among pag-share sa maayong balita. Lord, I believe na naagid kay tumong na kay purpose why you allow these things. So help us, Lord, to seek your will and to do your mission, Lord, even in the midst of what we are going through right now. We entrust you ang kaninga simbahan, ang mga kauban online, all of us, Lord, nga nakadungog aning nga mensahe, O God. Help us, Lord, to be your salt and light in this world. We trust you all these things. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maayong butag sa ato ang tanan.